love it. Wala na bang pag-ibig sa puso mo at di mo na kailangan. O, diba? One time, I'm sure darating talaga yan sa part na magtatanong ka na lang, wala namang pag-ibig dyan sa puso mo na parang binigay ko na lahat tapos eto ka ngayon, sabihin mo sa akin, break na tayo. Bakit ganon? Ano ba yan? Pati ba naman kanta ni Jaya, huhugutan pa natin. Tama na nga yan. Ay, magandang umaga. Yes, Sexy Megan pa rin po ang inyong kasama sa mga huling minuto nating nalalabi. By the way, naka-live ako sa ating Facebook Live. Malamang, naka-live ka naka-live ako sa ating Facebook page. Yan. Facebook page ng Yes the Best Manila. Ayan. I-search nyo lang. Ayan. Hello sa mga nanonood na. Maaraw, wag na daw nating paulanin. Alam mo, Renante, wala kang pakialam. Kakanta ako kung gusto kong kumanta. Walang basagan ng trip. Kasi bakit kayo? Pag kumakanta ba kayo, pinakikialaman ko ba kayo? Hindi naman, di ba? So, pagkakanta ako nang wala sa tono, wag na kayong mangialam. Quiet na lang kayo. Kung makaano naman kayo, kala nyo magaling din kay kumante, ha? Ay, nako. Eto muna, sige, balik muna tayo sa pinag-uusapan natin ngayong umaga, which is fill in the blanks. Kung alam ko lang, blank. Magbasa tayo ng mga sagot ng mga best natin from our Facebook page. Eto. Sana yun? Wait lang. Ayan. Sabi ni Maricel Malye, kung alam ko lang, naiiwan mo ko, di na lang sana ako nagtiwala sa pangbobola mo dati. Oh. Isang patunay na ang mga lalaki talaga pagka nanliligaw, lahat ng yan, ng bobola. Oh, wag na, nako, bakit umiiling ka, Tolits? Totoo naman, di ba? Ganun talaga pag nanliligaw. The word nanliligaw came from the root word ligaw. Oh, di ba? At some point, nililigaw mo siya. Okay? Nililigaw mo na parang hindi kasi kasama na doon yung pambobola, di ba? O sige, sabihin mo sa akin, walang lalaking nanligaw ang hindi ng bola. Kasama yon. Kasama yon sa game plan. Kasama yon sa gameplay. Ha? Sabi ni Tolits, pawang kasinungalingan ng lahat. Totoo naman, kailangan mangbola kapag nanliligaw ka. Ganun naman yun di ba? Yun lang, yung iba, hindi talaga kayang panindigan yung pangbobola nila na talagang all pangbobola and then, ayun, ang ending, sobrang sobrang iba pala sila sa totoong buhay. May mga ganon, 'di ba? Meron din naman yung pambobola na totoo naman din. Yung pambobola na kayang panindigan ba? Alam mo 'yon? So, yun lang. Minsan nadadala tayo dun sa mga pangbobola na ang ending ay hindi pala totoo. Kaya yung iba nadi-disappoint na parang, hala, nung nanliligaw ka, ganito ka, tapos ngayong tayo na biglang nag-iba ka na. 'Di ba? Ganun yun. Kaya, Tolits, wag ka magsasabi na hindi naman totoo yung sinasabing mga nanliligaw ng bobola. Nang bobola talaga sila. Yung iba lang, talagang sobra-sobra. Hindi na nila napapanindigan. Kaya parang, pag sinagot mo, biglang nag-iiba. Yun yung ibig ko sabihin. Naku, wag ka nang umiling-iling dyan. Hindi ka pwede kumontra. Ito, sabi naman ni... Ay, saan na yung pangalan niya? Sabi ni William, kung alam ko lang, na makakauwi pala yung pusa namin, hindi ko na siya naniligaw. Ano? Hindi ko na sana siya niligaw, napagod lang ako. Ang katotohanan, mas nauna pa nga siyang nakauwi kesa sa akin. Hoy! Okay, una sa lahat, wag po natin gagawin to. Ang manligaw po ng pets, manligaw ng pusa, wag naman. Kasi yes, oo, mahahanap nila yung way nila pa uwi. Baka nga mangyari din sa inyo yung nangyari kay William na nauna pang nakauwi yung pusa kaysa sa kanya. And at the same time, hoy, magkaroon naman kayo ng awa. Huwag namang iligaw. Pwede sigurong ipa-adopt. 'Di ba? Uy, ano mo na lang, adapt mo na lang to. Ang dami na kasi naming pusa, 30 na sila, hindi na namin mapakain. Pero wag niyo namang ililigaw kasi kawawa naman. Ha? Wag ganun. Maawa naman kayo. Parang nung isang araw, nandun ako sa gas station, merong 4 na kuting. May 4 na kuting nandun sa tabi lang nung nasa tabi nung, nasa malapit sa may basurahan. Gusto ko sana silang kunin, pero mapanganib para sa kanila sa bahay kasi meron akong aso. So parang mahihirapan din ako. So parang 'di ba, wag naman po mangligaw, no? Wag magtapon, wag ganun kasi syempre may buhay din naman 'yun. Maawa naman kayo. Pa-adapt nyo na lang.
Grabe kayo. So, ayan, William. Buti nga sa'yo. Nakauwi yung pusang niligaw mo. Grabe ka kasi. O, eto. Sabi naman ni Kaiser, Sexy Megan, sa akin ang sagot ko. Kung alam ko lang, nung una pa lang na hindi pa siya nakaka-move on sa ex niya, sana hindi na ako umasa sa mixed signals niya at sa mga motibo na pinapakita niya. At yung way na ikwento yung ex niya sa akin. At kung alam ko lang, nung una pa lang, na-i-ghost mo na din ako. Na-i-ghost mo na din ako sa huli. Sana pala, inunahan ko na lang siya. Okay. Hi! Okay, sir, at least ngayon alam mo na. No? Ako hindi naman ako naniniwala dun sa sinasabi nilang 3-month rule na parang kunwari kapag bagong break siya, wag daw munang kumbaga, hayaan mong lumipas ang 3 months para masabi mong nakamove on na siya. Hindi naman ako naniniwala doon. Pero syempre, iba-iba naman tayo ng iba-iba naman tayo ng haba or kung gaano katagal nakaka-move on, 'di ba? Yung iba kahit taon na yung lumipas, naaalala pa rin nila. Yung iba naman, ilang buwan lang, okay na sila. So, di ba, yung ganun case, at least next time, alam mo na. Kapag ka medyo, lagi pa niyang nami-mention yung ex niya, ayan, yung nakikwento niya pa, nare-relate niya pa yung kwento dun sa mga past relationships niya. Ibig sabihin, hindi pa siya nakaka-move on. Totoo yan, maniwala kayo. So, kapag ka ganun yung kinakausap nyo na yan, ay nako, wag nyo nang ituloy. Medyo hang up pa yan sa mga ex-partners nila. Oo, ganun yan, Kaiser, ha? Kapag lagi pa niya nakikwento, yung mga ganun, pag nakikita mo na parang medyo affected pa siya, ganun, medyo may hugot pa, may kirot pa, ay, wag mo na kausapin yan. Hindi pa yan okay sa ex niya. Baka ang ending maging kayo, tapos pag bumalik yung ex niya, iiwanan kanya for the ex. Ganon! Ay, nako. O, eto, mga pahabol pang sagot. Sige, ano pang meron dyan? Sabi naman ni Donna, kung alam ko lang, na hindi naman pala siya magbabayad. Diyos ko, sana naging madamot na lang ako sa kanya. Ang laki, tapos hanggang ngayon wala na pong paramdam. Sexy Megan. O sige, Donna, sino ba tong may utang sa'yo? Sana minention mo pati yung pangalan para nakapanawagan tayo. Nakapanawagan tayo at nasabi natin na magbayad na siya ng utang sa'yo. B. O ito, sabi ni V naman. Sabi niya, kung alam ko lang na may asawa ka palang hayop ka. Ginamit mo lang ako. Ginawa mo pa akong kabet. Humanda ka talaga sa karma mo. Ay, V, galit na galit, ha? Pero tama naman. I mean, kung ikaw malaman mo na niloloko ka, yung pala may asawa na pala siya, may pamilya na pala siya, at ginawa ka pa niyang kabet, ganyan dapat. Dapat magalit ka sa kanya. Kasi yung iba, nakikita ko, ha, kapag sila yung kabet, proud pa sila! Ha? Sila pa yung matapang. Kung sino yung kabet, yun yung matapang, yun pa yung nang aaway. B, hindi ganun yun, ha? Deserve mo ng lalaki na ikaw na ikaw. Walang iba, wala kang kahate. Hindi porket sasabihin mo, hindi, ako yung pinili niya kasi hindi na siya masaya sa present niya, ganun. Mali pa rin, be. Ha? Pag pumatol ka sa ganyang klase ng relationship, ikaw din ang magkakakarma later on. So, wag. Okay? Ano tayo dito? Queens supporting queens. So, alam mo yon, kapag ka alam mong nakita mo, di ba, na niloloko, yung kapwa mo babae, dapat sabihin mo, sumbong mo. Hindi yung okay ka pa na, ay sige, mas maganda siguro kasi ako dun sa girlfriend niya. Sabunutan kita sa eyebrows eh. Hindi ganun yun. Mali yun, okay? O eto, last na to para sa batch na to because overtime na naman si Sexy Megan. Daming daldal. Eto, sabi ni John John, kung alam ko lang, huling pagkikita na pala natin yon. Sinabi ko na sana sa'yo yung feelings ko. Totga na talaga siya, Sexy Megan. Malabo nang maging kami because nasa ibang bansa na siya para i-pursue yung kanyang career. Ayan na sinasabi ko sa inyo eh. Life is too short para hindi aminin at sabihin ang inyong mga feelings sa isang tao. Eh di wala na. Totga. Totga po is the one that got away. Sabi? Diba? Yung parang sana siya na si the one eh. Siya sana si the one pero you know, yung mga pagkakataon ay hindi sumang-ayon sa inyo. Kaya yon, the one that got away. Pero hayaan mo na, ano pangalan nun? John John. Baka talagang hindi kasi siya ang para sa'yo. Ganun talaga yon. Kapag hindi hindi uukol, hindi bubukol. Alam mo yon? Kapag hindi talaga ang para kayo, wala. Wala yan. Okay? So, hayaan mo na. Kasalanan mo rin naman. Hindi ka kasi umamin. Hindi ka umamin nung meron kang chance. Yan.
Ay nako, maraming salamat ha sa lahat ng sumagot sa inyo ngayong araw na to. Thank you very much. Lalayas na si Sexy Megan kasi mag-overtime na naman tayo. And by the way, let me remind you, ngayong linggo po na ito ay wild card week ng Yes the Best Singer on the Air. So yung mga pinakamagagaling na narinig ninyo nung mga nakaraang araw, babalik ulit today. Ngayong buong week actually. Ngayong buong week kasi sila ang maglalaban-laban at kukuha tayo ng additional 3 finalists mula sa linggo na ito. So magandang showdown to mula today hanggang Thursday. Maririnig nyo yung mga pinakamagagaling kumanta. O, diba? Bongga! Ay, talaga naman. Kung magaling lang kumanta si Sexy Megan, kasama ako dyan. Charot lang. Pero hindi eh. Okay na, tanggap ko na yun. Anyway, lalayas na ako. Thank you very much, guys. Maraming salamat. Thank you for spending the first 3 hours of your week, of your Monday with me kahit pa holiday. Kita-kits tayo ulit bukas. Alas 6 hanggang alas 9. Ako po ang inyong naging ka-sexy time. Sexy Megan dito lang sa stasyong nakakayang, nakaka-fresh. 101.1. Yes, the best! Happy Monday, everybody!